So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, gumagawa na naman po ng ingay, oo. At nagpapapansin itong si Ipe, itong si Philip Salvador, oo. Gumagawa ng ng ingay, nagsisisip-sip, gustong magpalakas sa mga DDS. So ngayon, meron siyang video na isinared ni Robin Padilla. At alam niyo, urat na urat talaga ako sa dalawang to, no? Talagang bagay magsama tong dalawang kupal na to. So ngayon, ewan ko kung alam ba ni Ipe Salvador yung kanyang pinagsasabi. Kasi ang sabi niya sa video na ipapanood ko din sa inyo, mga minamahal, wala daw pong magnanakaw na Duterte. Kung walang magnanakaw na Duterte, dapat sana yung SALE nila, inilabas nila. At hindi sila allergic sa transparency and accountability. Kung wala talagang ninanakaw ang mga Duterte sa mamamayang Pilipino. Alright. Oy, by the way, mga minamahal, maidagdag lang natin ha. Si Philip Salvador gustong magpakabayani sa mamamayang Pilipino pero hindi man lang niya nagawang paglingkuran ang sarili niyang anak na si Josh. Yan yung punto dito mga minamahal. Ang lakas mong magpakabayani sa mamamayang Pilipino, ang lakas mong tumulong sa mamamayang Pilipino kuno kasi tatakbo siya para matulungan yung mga Pilipino. Pero yung sarili mo ang anak hindi mo matulong-tulungan, ginagago mo ba kami? Ha, Ipe? At isa pa, hindi ka ba nahihiya? Tanggol ka ng tanggol sa mga Duterte pero hindi ka man lang nila sinama sa kanilang advertisement. Oo, alam nyo to? Pakita ko sa inyo mga minamahala. Yan o. O, ano yung nakalagay dyan? O, tuloy ang laban. Bato de la Rosa, thanks Rudy Duterte for endorsement. O, si Digong ang nag-endorso dito kay kay Bato, kay Go, kay Robin. Hindi ka man lang sinama? Hindi ka ba nahihiya nun? Tanggol ka ng tanggol sa mga Duterte pero ikaw iniitsapwera ka nila? Diba? Alright, ano ba yung sinabi ni Ipe, mga minamahal? Ito panood ko sa inyo ha. Galing ito sa video, hindi, galing ito sa post ni Robin Padilla niya na kanyang ishinered. Panoodin natin to mga minamahal ha. Wait lang. Ganito kakupal si Philip Salvador. Ito. Panood ko sa inyo ha. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Alam kaya ni Philip Salvador yung lumalabas sa kanyang bibig? Yung sinabi niya na, isa lamang pong sasabihin ko sa inyo, walang magnanakaw na Duterte. Alam kaya ni Philip Salvador yung lumalabas sa kanyang bibig? Para lang din siya yung nagsabi mga minamahal, nung tinanong siya ng interviewer, ano yung platform mo sa mamamayang Pilipino? Sabi niya, peace and order. Kasi lumalala na daw po ang droga sa bansang Pilipinas, pero hindi man lang makapagpakita ng datos na talagang lumalala yung droga sa bansang Pilipinas. Kasi mga minamahal, if you will compare the first quarter of the former administration sa present administration, mas malala po yung droga ng first quarter ni Digong kaysa sa droga ng first quarter ni PBBM. Partida may war on drugs na sila noon. Tapos sa administrasyon ni PBBM, wala pong tinutukoy na yung grabing killings, walang ganun. Na kaya naman pala natin na i-implement ang war on drugs ng mapayapa. So ito, gago talaga to si Ipe, no? Ang lakas ng amats mo, animal ka. Alam nyo, kaya nga ako naiinis Kasi ang bilis lang mag-akusa pero wala silang mga resibo. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng resibo. Doon nga sa screenshot ni Marissa Racal, 'di ba? Pati ni Anthony Jennings, talagang naniwala kayo na may resibo, 'di ba? Kasi may mga screenshot. 'Di ba yung viral na issue ngayon? Tapos dito sa kupal na to, kumang na to, maniwala kayo na, lumalala yung droga. Lumalala, ulol. Bulok, bobo kasi itong mga minamal, nakakainis talaga. Alam nyo, hindi ako ganito mag-comment na high blood lang talaga ako kasi kupal to. 'Di ba? Makapagsabi na lumalala yung droga, wala naman maipakitang datos. Sige nga, maglabas ka ng data kasi ang pinagbabasihan diyan yung data, 'di ba? Okay, continue tayo sa sinabi ng kumang na to. Magandang araw po. Ako po si Philip Salvador. Umaabot sa inyo, hindi po bilang politiko. Di ba, gago, Philip Salvador po to, umaabot sa inyo, hindi bilang politiko, pero nagpakita ng picture na namumulitik ka. Bobo! Tingnan nyo, tingnan nyo. Nanakaw na Duterte. Pakinggan nyo, Magandang araw po. Ako po si Philip Salvador.
umaabot sa inyo, hindi po bilang politiko. Oh. Ako po si Philip Salvador, magandang umaga po, umaabot sa inyo bilang hindi politiko pero nagpapakita ng picture na namumuliti ka. Kupal ka ba? Bobo, nakakainis. Ako po yung umaabot sa inyo bilang isang mamamayan. Maabot po ako sa inyo at humihiling ng inyong mga dasal. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Roa Duterte. Ipagdasal po natin ang ating Vice Presidente ngayon. O, di ba? Yan na naman. O. Ipagdasal natin si former President Duterte. Ipagdasal natin si Sara Duterte. Ba't natin ipagdadasal yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Sa Digong, ba't natin ipagdadasal yan? Minura nga yung Diyos. Ba't natin ipagdadasal si Sara Duterte na siya yung presidente ng impyerno? Ito kupal talaga tong si Philip, no? Alam mo ba yung lumalabas sa bibig mo? Ha? Hindi, mga minamahal, nakakaurat lang, no? Ang lakas magsalita, pero hindi naman pinag-iisipan yung lumalabas sa kanyang bibig. Paano na natin ipagdadasal? Yung dalawang taong yan, si Sarah, sabi niya, drag me to hell, I am the president. Oh, siya daw yung presidente ng impyerno. Si Digong naman, minura yung Diyos, magsama-sama tayo sa impyerno kasi hindi naman daw tayo mapupunta sa langit. Paano natin ipagdadasal yung mga, yung mga satanas? Diba? Bobo ka ba? Nakakainis. Si Inday Sara Duterte. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Magpapasko kung ano-ano po nangyayari. Pinipilit po silang ibagsak, pinipilit silang Eto, pinakita niya. Second impeachment complaint filed. Pinapakita niya mga minamahal na pinipilit daw pong ibinabagsak ang mga Duterte. Like, paano sila, hindi ko mag-gets yung punto ni Ipe, mga minamahal. Nag-file ng impeachment kasi may grounds. Hindi ka naman pwedeng mag-file ng impeachment dahil, oy, galit ako sa'yo, bobo ka. Hindi ka pwedeng mag-file doon. Mag-file ka ng impeachment pag meron kang nakikitang grounds. Meron kang nakitang grounds. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, 'di ba? Ang mag-file dito sa mga public official na gumagawa at lumalabag, 'di ba, sa 1987 Constitution ng bansa Pilipinas. Hindi ko magets yung punto ni ni Ipe na pinapabagsak, walang pagpapabagsak diyan. Yung ginagawa nilang destabilization, yun yung pagpapabagsak sa gobyerno, yun yung totoo doon. Ipe, bobo ka ba? Nakakainis. Ngarag ba yung utak mo habang nagsasalita ka nito? Ano naman bang natira mo na bulok na pagkain? Bakit ganyan yung lumalabas sa bibig mo? Continue. alam niyo po kung anong ibig ko sabihin. Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako sa ating mga sarili kasi Naawa ka sa mamamayang Pilipino pero hindi ka naawa sa almost 30,000 na pinatay ng former administration dahil sa kanilang hangarin kuno para sa bayan, pero yung mamamayang Pilipino kinikitil nila sa war on drugs na ang daming napatay na mga inosente, hindi nabigyan ng justices, wala namang malaking taong nahuli, puro lang mga nakatsinelas. Ito si Ipe, sarap kalto ka, no? Ewan ko ba dito? Ba't ka ba tumakbong bilang senador? Mag-withdraw ka na. Hindi mo deserve yung yung sitting seat dyan sa na maging senador. Bawal yung bobo dito, ha? Bawal yung bobo dito. Nagigets mo ba kami? Nakakainis. Mga minamahal. po kapaskuhan. Ito po ikarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mas importante yata sa ginagawa nila ang magpabagsak ng mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon. Tangina talaga na ito ni Pino. Alam nyo, hindi ko mapigilang hindi mag-comment, ha. O sabi niya, dapat ngayong Kapaskuhan nagmamahalan tayo, hindi yung ginagawa ninyo nagpapabagsak kayo sa mga tao, mga namamahala na mayroon pong pagmamahal sa taong bayan, which is, ang nire-refer niya dyan, yung mga Duterte. Nag-aalala ka ngayong Pasko, pero yung 6 na taon na kalbaryo namin, kalbaryo ng mamamayang Pilipino under the Duterte administration, hindi mo man lang inaalala yon? Kupal talaga tong hayop. Nakakainis. Diba? O, continue.
nagsaservisyo sa mga Pilipino. Naawa Nagsiservisyo nga ba ang mga Duterte sa mamamayang Pilipino o nagsiservisyo doon sa mga Chinese? Sige nga, Epe. O, ipaniwalag mo nga yung gentleman's agreement. Sige nga. Nagsiservisyo ba yun sa mamamayang Pilipino? Ha? Na mas inuna pa nila yung yabang. Yan ba yung pagsiservisyo sa mamamayang Pilipino? O itong si Sara Duterte, nung panahon na tayo binabagyo ng bagyong Christine, nasaan siya? Nandoon sa Germany, nanonood ng concert ni Taylor Swift. O pinapa-attend sa budget hearing para i-defend yung kanyang budget na hinihingi niya na lumubo ng 2 billion plus. 'Di ba? Pinapapunta siya, pumunta ba? Hindi. Nagbakasyon doon sa Calaguas Island, umattend doon sa kasal ni Mike Rama. Nakukuha mo ba yung punto dito? Yung pinagtatanggol mo, hudas. Kaya nga, hindi ko magets na bakit mo pinagtatanggol yan. Ang daming pagkakamali. Kulto ka na nga kung tawagin pag ganyan yung asta ng bibig mo. po ako sa pinakamahirap na mahirap dahil nadadamay sila. Ngayon po, Kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo sa inyong mga dasal ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Ako po si Philip Salvador. Umabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. God bless us all. Ulol ka. Tangina mo ka. Dami mo ang pangit na mukha mo. Ano yung mukha ni Philip. Ano kaya yung nakain itong panis na pagkain? Hoy, ako po si Philip Salvador. Uulitin ko po, walang magnanakaw na Duterte. O, magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagbati ng Pasko at bagong taon. Paano magiging maligaya yung bagong taon at Pasko namin kung pinagtatanggol mo yung mga sumisira sa mamamayang Pilipino, sa bansang Pilipinas? Kupal talaga tong si... Sige nga, patunayan mo nga na hindi magnanakaw yung mga Duterte. Kung hindi magnanakaw, dapat ilabas nila yung salin nila. Yung mga bank account nila. 'Di ba yung tinutukoy ni Trillanes? O ilabas nila yun. 'Di ba? Nakakaloka. Wala palang ninanakaw. Bakit natitriggered sila sa sinabi ni Trillanes? Diyos mio naman, Ipe. Bago ka sana magsalita, pinag-iisipan mo muna, hindi yung kuda ka ng kuda. Wala namang sense yung sinasabi mo, wala ka namang basihan. Diyos mio, yung mga accounts, Swiss accounts, 'di ba? Pakita ni Digong 'yan. Oh, para nang nagkakaalaman na wala talagang kinamkam, kinurap sa kaban ng bayan. Diyos mio naman tong si Ipe, kabugok ni mo. Pasensya na mga minamahal, nai-stress lang talaga ako. Nawawalan talaga ako ng respeto sa mga taong ayaw magparespeto. So yun lang po, it's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.